Hello, mic test. Okay ba? Madinig nyo mapakinggan nyo mabuti? Hello, mic test, mic test. Mic test. Okay ba ang audio? Mic test, mic test. Hindi nga. Mic test, mic test. Parang wala. Pero, mic test, mic test. Magandang gabi po. Madidinig po ba ninyo ako? Mic test, mic test. Mic test. Madidinig ninyo ako? Madidinig? Please sign. So, magandang gabi sa ating lahat. Pasalamat tayo, no, at natapos din ang araw na to. At sa ngayon, makapag-start tayo ng ating Bible study. Pangalawang gabi ng ating Bible study. At salamat at andiyan kayo. Magandang gabi sa mga kapatid that are online, sa mga friends namin na online din at gustong sumali sa aming learn ng Bible sa ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay? So, sa kagabi, hopefully, nailatag natin yung mga stand, yung mga belief natin as Mid-Acts 9 right divider. At sana naging maliwanag sa atin yun, no? Ang ating tayo. Para hindi tayo maligaw at hindi rin alam na yung ng mga tao na gustong sumali sa atin o kung ano yung expectation nila, dapat nila i-expect kung mag-join sa atin kahit sa Bible study or sa physical na pag-iipon namin dito sa Iloilo. So, sa ngayon, bago tayo mag-start ng ating Bible study, mag-pray muna tayo. Amay nga balaan, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong pagbigay sa amin ng extension sa aming buhay sa buong araw na ito. Salamat sa proteksyon. Salamat, Lord, sa mga supply na iyong binigay sa amin. At salamat, Amay Lord, sa pagkakataon ulit na makapag-aral kami na iyong mga salita at yung topic po na aming pag-aralan na sana po maging maliwanag sa bawat isa na maka-join sa aming Bible study. Yan po ang aming desire na malaman ng mga tao yung ginawa mo na plano, program, kung paano mo bawiin ang earth at kung paano mo bawiin ang heaven galing sa control mula na mag-rebelde si Satan. Salamat, Lord, na ito ay pinaalam mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong Bible, na aming mabasa, mapag-aralan, at ang kailangan po lamang na magkaroon kami ng ugali na marunong magtiwala sa iyo, marunong mag-believe sa iyong mga salita. At wala po kaming karapatan na i-correct namin ang iyong mga salita, na aming dagdagan o aming bawasan ang iyong salita, ang iyong Bible. As a believer, yan po ang aming tungkulin, ang mag-believe at hindi dagdagan at hindi bawasan ang iyong salita. Kaya, Lord, we are praying na ganun din sana maging attitude na aming mga viewers, na mga magjo-join sa amin. Na kung ano yung sinabi sa Bible, yan po ang aming paniniwalaan. At hindi kami mag-dwell, hindi kami maniwala sa mga assumption lamang, sa mga haka-haka lamang, kundi, Lord, yung katotohanan na galing talaga sa iyong mga salita. We pray, thank you sa oportunidad sa ulit. At pinagdadasal ko rin po yung mga fellow artists na andito ngayon at yung mga friends namin
kahit na yung mga nasa ibang denomination na makisali sa amin ngayon. We are praying na sana ma-open ang mga puso at damdamin, yung mga mind namin sa katotohanan dahil yung aming sasabihin dito pawang mga katotohanan. We pray in Jesus' name. Amen. So, magandang gabi sa lahat sa ulit at yung pag-aaralan natin ngayon yung prophecy at saka yung mystery, yung difference, yung kaibahan. For so many years, alam natin na may kalituhan, maraming nalilito at nababasa nila mirong mystery at mirong prophecy sa Bible. Pero hindi nila alam na iba ito. Na ang prophecy ay program ng Panginoon, sa kanyang plano na babawiin yung earth sa control ni Satan. At hindi din alam ng mga tao na ang mystery ay program ng Panginoon, para bawiin naman yung heaven, yung control ng heaven, likewise from Satan. So, yan yung pag-aaralan natin ngayon, yung difference ng prophecy at saka mystery. But siguro, dahil siyempre medyo mahaba ito, baka tayo ay mag-focus o mas sintro yung pag-aaral natin about sa prophecy. So, but bibigyan ko lang kayo ng magkunting overview sa magiging pag-aral natin hanggang matapos natin itong prophecy at saka yung difference ng prophecy sa mystery. So, yung prophecy, ang ibig sabihin ng prophecy is a statement that says what is going to happen in the future. Yan yung meaning ng prophecy. Yung mga sinasabi, statement na sinasabi kung anong mangyayari sa darating na panahon. Meaning, mangyari sa future pa. Okay? Yung mystery naman, yung ibig sabihin ng mystery is a secret. Nakatago. That is why mababasa natin yon, di ba? Sa Bible, na ang mystery was kept secret since the world began. While the prophecy was spoken since the world began. Okay? So, talagang magkaiba. Doon pa lang sa meaning ng dalawang salita na yan, magkaiba na. Yung prophecy was spoken since the world began. Ibig sabihin, sinasalita, nadidinig, while ang mystery, itinago since the world began. Okay? So, yung ano bang mangyayari sa study natin? So, sa study natin ngayong gabi na to, is malalaman natin yung bakit mayroong prophecy program yung Panginoon, kailan nag-umpisa ang prophecy program ng Panginoon, at sino ba yung laman ng prophecy program? Sino ba napatungkol yung prophecy program ng Panginoon? Siguro, mako-cover na lahat natin yan. Pag na-answer yung tatlong yan, ay mako-cover na natin lahat yung prophecy program ng Panginoon. Okay? So, bakit nga ba gumawa ng prophecy program yung Panginoon? Nung umpisa, sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, God created, anong sabi? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, yung Diyos, gumawa siya ng dalawang kingdom. Yung kingdom niya ay yung heaven at ang earth. Magkahiwalay yun. Di ba? Yung heaven, we know that heaven is there above the earth, while the earth is below the heaven. So, dalawang kingdom yung kanyang ginawa. Okay? At gumawa siya ng mga celestial bodies
para yun yung ilagay niya doon sa heaven. Okay? Gumawa siya ng celestial bodies, mga stars, lahat ng nasa heaven, tawag doon celestial beings, upang sila ang magtira doon sa heaven. Ando doon yung mga spirits, being. Ha? Ando doon yung mga cherub, ando doon yung din yung mga angels. Okay? Yung lahat ng heavenly bodies na ginawa ng Panginoon ando doon sa heaven. Okay. Then gumawa siya ng earth. Gumawa siya ng earth at dito sa earth, sabi diyan, gumawa siya ng tao at yung tao ang binigay si Adam, yung binigyan niya ng authority to become king dito sa mundo. Okay? Basahin natin. Sabi niya dito, sabi niya kay Adam, no? And God said, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Genesis chapter 1 verse 27. Male and female created He. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Subdue it and have dominion over the fish. Now, the word dominion means rule, to rule. So, Adam was given the authority by God. Binigyan siya ng otoridad ng Panginoon na magiging king, na siya may dominion sa lahat ng kanyang create, sa kanyang lahat ng ano ba yung create sa Tagalog? Create na andito sa earth, si Adam ang magiging king or have dominion of his created beings dito sa earth. Okay? So, but mirong heavenly being na create ang Ginoo in the person of a cherub. Okay? Basahin natin. May ginawa ang Panginoon na Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Okay, naintindihan na natin na gumawa yung Panginoon ng heaven, gumawa din siya ng earth, at yung earth, nilagyan niya ng tao, yun si Adan, at binigay kay Adan ang authority na mag-rule over sa lahat ng kanyang created na mga bagay dito sa earth, including lahat-lahat na ginawa niya dito. Sabi niya, have dominion sa lahat ng kanyang create. Binigay niya ang authority kay Adam. Ngunit, mirong na-create ang Panginoon na ando doon sa langit, na isang magandang creation. Okay? Sabi dito, thou art the anointed cherub. Ezekiel chapter 28 verse 14. Ito po ay nagre-refer kay Satan. Sabi dito, thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect. So Satan, the former cherub, no, one or the most beautiful created celestial being created by God, no? Sabi ng verse 15, thou was perfect. Okay? The cherub was described by God as perfect. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. Tandaan natin na Satan or the cherub who later becomes Satan was a perfect being created
by God. He was described as perfect in beauty. Okay? And he was a created being. Hindi siya sabihin natin na eternal. Meron siyang umpisa, unlike God, na ang God walang pinag-umpisahan, walang katapusan. But Satan, merong inumpisahan, meron siyang umpisa. He was a created being. Yan si Satan. Okay? Sabi dito, tuloy tayo, till iniquity was found in thee. Okay, that cherub, the former name of Satan, cherub, he was perfect in his beauty until what? Iniquity was found in thee. So itong cherub na ito, na ginawa ng Panginoon, nasabi sa verse 13, read back verse 13. Thou hast been in Eden, the garden of God. So ang cherub na ito, pumunta doon sa garden sa Eden. Ano yung garden sa Eden? Yan yung lugar na kung saan si Adan at si Eva doon nilagay ng Panginoon. But Satan went there. Pumunta sa garden sa Eden. Sabi dito, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was the covering of this every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. So ito yung si Satan. When he was still a cherub, talagang ang ganda ni Satan. Lahat ng magagandang mamahaling stones nasa kanyang katawan. Yan ang nakakover sa kanya. He was covered by precious stones, including the most precious gold. Nakakover sa kanya. Okay? But, sabi sa verse 15, till iniquity was found in thee. Ano ba yung iniquity na nasa kay Satan? Okay? Tingnan natin yung Isaiah chapter 14. Go to Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14. Okay? Umpisaan natin ang basang verse 12. Isaiah chapter 14 verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So, ano sabi niya? Aakyat daw siya sa langit, no? At i-exalt daw niya ang kanyang trono, mas mataas pa sa mga stars ng Panginoon. Sabi niya, I will sit also upon the mount of the congregation, the place where God sitteth. Then verse 14, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Take note. Anong gusto ni Satan na mangyari sa kanya? Magiging Most High. I will be like the Most High. Ano ba yung ibig sabihin ni Satan pag sinabi niya, I will be like the Most High? So kung mayroon kayong sagot dyan, pwede nyo i-comment dyan. No? Ano ba yung ibig sabihin ni Satan nung sinabi niya, I will be like the Most High? Sino nakakaalam?
ito, tandaan nyo ha, dapat malaman nyo ito, kung anong ibig sabihin ng I will be like the Most High. Kasi, importante ito. Ito yung reason bakit si Satan nag-rebelde sa Panginoon. Bakit? Gusto niyang mag-rule over sa creation ng Panginoon. Ito yung ibig sabihin. Genesis chapter 19. So si Satan, in his heart, no? Dahil sa kanyang beauty, no? Pumasok sa kanyang heart na gusto niyang agawin, gusto niya na rin niyang maging Diyos. Gusto niya yung papel ng Diyos. Gusto niya yung trono ng Diyos, na siya ang upo sa trono ng Diyos. Yan yung kanyang plano. Yan yung kanyang desire. Kaya meron siyang sabi ng Panginoon, that is the iniquity na nakita sa kanya. Yan ang nakita ng Panginoon sa kanya. So, punta tayo sa Genesis chapter 19, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng I will be like the Most High. Genesis chapter 19. So si Satan, sa kanya palang gusto na pagrebelde, meron siyang gustong ma-achieve. Meron siyang maangkin. Sabi dito, Genesis chapter 9, Genesis chapter 14, Genesis chapter 14, verse 18. Sabi dito, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High. Okay? Verse 19, and he blessed him and said, blessed be Abram, of the Most High God, possessor of heaven and earth. So ano yung the Most High? Ano yung God, the most High? Ibig sabihin nun, He is the possessor of heaven and earth. Nakuha natin? So, nung mag-rebelde si Satan, nung makitaan siya ng iniquity sa kanyang heart, sabi niya, I will be like the Most High. So, ibig sabihin nun, na gusto niya na siya ang mag-possess ng heaven at ng earth. Ayan yung ibig sabihin nun. Kaya nung mag-rebelde si Satan, actually, ang purpose ng pag-rebelde niya, para makuha niya, ma-possess niya ang heaven at ang earth. Alam niyo ba yon? So when nung si Satan, nag-perform na kanyang rebelde doon sa heaven, okay? Definitely, hindi niya nakuha yung trono ng Panginoon. Okay? Hindi niya nakuha, hindi niya kaya. But, ito nangyari. After ng kanyang rebellion sa heaven, pumunta siya sa lupa. Anong sabi doon? At pumunta siya sa Garden of Eden. Anong nangyari doon? At kanyang natalo si Adam over the control sa earth. Yon yung nangyari. Kaya tingnan mo. Gusto niya i-possess ang heaven, gusto niya i-possess ang earth, kasi gusto niya maging the Most High, possessor of heaven and earth. So, nung pumunta siya sa garden, natalo si Adan.
Okay? Natalo si Adan, na-deliver kay Satan ang control over the earth. Umpisa noon hanggang ngayon, ang control over the earth. Si Satan ang nagpapatakbo ng mundo, ng earth. Kaya, mali yung pag sinabi natin na ang Diyos ang nagpapatakbo ng gobyerno, ang Diyos ang nagkokontrol ng mundo. Hindi. It was delivered by Adam to Satan when Adam succumbed to temptation doon sa garden sa Eden. Kumain siya ng pinagbabawal sa kanila. That is why, hindi ka magtataka nang sabihin ni Satan kay Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4 na sa temptation ni Satan kay Jesus Christ, hindi ka magtataka nung sabihin ni ni Satan, halika, tingnan mo, umakyat sila sa pinakamataas na pinakal at pinakita ni Satan kay Jesus Christ ang lahat ng kaharian sa buong mundo. Okay? At sabi niya kay Jesus Christ, ito lahat ibibigay ko sa iyo. Ito lahat ibibigay ko sa iyo. Mag-worship ka lamang sa akin. Okay? Bakit hindi kinontra ni Jesus Christ si Satan nung sinabi niya, ibibigay ko to sa iyo? Bakit hindi sinabi ni Satan na, hindi naman ikaw ang may-ari nito. Hindi naman ikaw nag-govern dito. Hindi naman ikaw ang may control nito. Bakit hindi kumontra si Jesus Christ? Kasi alam ni Jesus Christ na yung control sa earth during the time, even until now, ay si Satan ay may control. Siya ang nag-govern sa earth dahil nga nakuha niya kay Satan o kay Adam ang control ng earth doon sa Genesis. Okay? So, ano ngayon ang mangyari? Pababayaan na lang ba ng Panginoon yung control ni Satan sa earth? Hindi. Definitely hindi. Kaya ang Panginoon, yan yung purpose bakit siya gumawa ng prophetic program, ng prophecy program, because itong prophecy program na ito yung gagamitin niya para bawiin kay Satan ang control sa earth. Meaning, the prophetic program is God's program to get back control from Satan, to get back control the earth from Satan. At sino yung kukuha ng control sa earth from Satan? Diyan nag-umpisa ang prophetic program. Okay? Ito, Genesis chapter 3, verse 15. This is the first prophetic word, or this is the first prophetic verse na makita mo sa Bible. Ano yon? Sabi dito, Genesis chapter 3, verse 15. Umpisa natin sa verse 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Yan yung curse na ibinigay ng Panginoon kay Satan sa serpent. Verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito yung kauna-unang prophetic verse sa Bible, na darating ang seed na tatalo kay Satan, na mag-destroy ng kanyang head, ng kanyang brain,
Ano bang laman ng head? Brain. Yan ang tatalo kay Satan. When it comes to intellect, tatalunin siya ni Jesus Christ. When it comes to power, tatalunin siya ni Jesus Christ. Yan yung unang prophecy about Jesus Christ na darating. No? Seed pa lang siya dito na pinoprophecy na darating balang araw, no? Para talunin si Satan. It was a prophecy. And that was the start of God's prophetic program para sa pagkuha balik ng control ng earth galing kay Satan. Okay? So, ang tanong, dumating ba agad ang seed? Dumating ba agad ang seed? Dumating ba agad si Jesus Christ? No. For the longest of time, hanggang doon na sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, doon ang dating niya, thousands of years muna bago dumating si Jesus Christ. So, yung prophecy na yon, nung sinabi ng Panginoon na may seed na darating na tatalo sa'yo, nadinig ni Satan yon. Alam na alam ni Satan yon. Because prophecy was spoken since the world began. It can be heard because it was spoken. Sinalita ng Panginoon na mayroong seed. Satan was there when it was spoken by God. Nung sinalita ng Panginoon yon, ando doon mismo si Satan nakikinig. Kaya alam niya na mayroon palang seed na darating na tatalo sa kanya. So ano yung ginawa ni Satan? Kaya yung ginawa ni Satan, dinidestroy niya ang human race. Umpisa pa lang kay Abel, pinapatay niya si Abel. Di ba? Cain was influenced by Satan's power during the time. That is why he killed Abel. Kasi Abel, godly, Diyos nun. So, kala ni Satan, doon dadaan yung seed na tatalo sa kanya. Kaya pinapatay niya, ngunit natalo ba niyang Panginoon dahil napatay niya si Abel? Hindi. Nagbuntis ulit si Eve, at sino yung pinanganak? Si Seth. At nagiging godly si Seth, at dumami yung mga tao. At anong ginawa ni Satan? Genesis chapter 6. Yung mga fallen angels na kasama ni Satan, anong ginawa? Nag-asawa ng mga tao. Genesis chapter 6. Okay? Ito. Basahin natin. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Verse 4, and there were giants in the earth in those days. So yung mga fallen angels, nag-asawa ng human being na babae, no? At yung mga anak nila, giants. Yun yung mga Nephilim na tinatawag. Okay? So yung mga anak nila, yung nagiging evil. That is why nagkaroon, pinabaha ng Panginoon worldwide, abot doon sa heaven ang tubig, so that lahat yun sila mamatay. Si Noah at ang kanyang family na iwan. Akala ni Satan, talo na ang Panginoon. Kasi akala niya maubos niya patay ang mga tao. Akala niya makurap niya lahat yung lahi ng tao. But ang Panginoon always works with the remnant. Kaya tingnan mo, ilan yung naiwan? 8.
yung Panginoon always nagtatrabaho sa kukunting tao. Remnant. Itong 8 taong na to, dadami ulit ang mga tao sa mundo pagkatapos ng baha. Sa pagkatapos ng baha, anong sabi kay Noah? Ha? Sabi kay Noah, have dominion over God's creation. Binigay naman sa kanya yung dominion. Yung nangyari, again si Noah, walang panalo kay Satan. Kinurap naman lahat ni Satan yung mga lahi ni Noah noon. Ilan lang ang naiwan na hindi kurap, at yun naman si Abraham. Kaya sa Genesis chapter 12, anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya si Abraham at nakipag-covenant kay Abraham at sabi niya, I will make you a great nation. So, yung prophetic program ng Panginoon, since na yung tao ayaw kumilala sa kanya, kinukurap ni Satan, but nag-iwan na naman siya ng tao in the person of Abraham, at doon niya idadaan ang kanyang prophecy, ang kanyang sinabi sa Genesis chapter 3 na yung seed na lalabas upang talunin si Satan. So, galing Genesis chapter 12, tingnan natin. Sabi niya dito, now, verse 1, now the Lord hath said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Verse 2, and I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So another prophecy, nakita na ngayon ng Panginoon at alam ng Panginoon at tinawag niya si Abraham na dito pala niya padadaanin yung seed na tatalo kay Satan. These are all true prophecy. Sinabi ng Panginoon na mangyayari pa lahat sa future. Kaya nga yan tinatawag na prophetic program. So umpisa pagtawag kay Abraham, yung Panginoon nagpapakilala sa kay Abraham, while ang mga Gentiles, yung mga hindi lahi ni Abraham, tinawag na Gentiles, while yung lahi ni Abraham later ay ginawa ng Panginoon na nation Israel. So, yung dadaanan ng seed is lahi ni Abraham, lahi ni Isaac, hindi lahi ni Ismael, kundi lahi ni Isaac, then lahi ni Jacob. Si Isaac, mayroong 2 anak, si Esau at si Jacob, ngunit hindi si Esau, kundi ang manghod niya, yung nakakabatang kapatid na si Jacob, doon dadaan yung seed. Kaya si Jacob, nanganak ng 12 lalaki, at yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Okay? Yan yung prophetic program ng Panginoon. Itong nation na Israel, na kanyang dinala sa Egypt, nung kukunti pa lamang sila, more than 70, dumami sila doon sa Egypt, at anong nangyari? Nung pinersecute sila sa Egypt, pinalabas sila ng Panginoon at ginawa silang nation. Doon sila isinilang as a nation. Tingnan mo sa Exodus. Exodus, doon sila tinawag na born, na firstborn. Yun yung firstborn nila. Doon sila na firstborn sa Exodus chapter 4 verse 22. Exodus chapter 4 verse 22. Sabi dito, and thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn.
dito na silang una ang Israel as a nation sa Egypt. Okay? Nung isinilang sila doon as a nation, ang Diyos mismo ang nag-born sa kanila, ang nagsilang sa kanila as a nation. Walang, kasi dito sa atin, sino ba yung, bakit tayo naging nation? Through Commonwealth. Yung first president natin, I think, si Manuel L. Quezon, tama ba yon sa history natin? Doon tayo na born as a nation. No? Through Commonwealth. Naging Commonwealth tayo. At si Quezon yata yung ano natin. Kung i-correct nyo lang ako kung hindi ako, may na ako sa history, okay? So, ngunit, yung Israel, isinilang ng Panginoon. Sabi niya, Israel is my son, even my firstborn. Doon sila isinilang as a nation. Okay? Kaya nga, noong sa John, sabi doon ni Jesus Christ, you must be born again. Kailangan ka matao muli. Okay? All these things were prophesied. Habang yung prophetic program, piniperform ng Panginoon, tinutubad ng Panginoon ang kanyang prophetic program, yung Gentiles naman na palagi ando doon sa ilalim. Habang ang Israel naman ay chosen above all nations. Itinuturing ng Panginoon Israel na above all nations. Clean. Habang yung Gentiles unclean na mga tao. Including yung kanilang mga hayop clean. Okay? So, nung ando na sila sa wilderness, under the leadership of Moses, meron na namang prophecy ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 19, meron namang pinangako ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, Exodus chapter 19 verse 5, now therefore, if ye will obey my voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words with which thou shalt speak unto the children of Israel. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa Israel, gagawin ko silang kingdom of priests, a holy nation. Above all people, but kailangan nilang sumunod sa lahat na aking sasabihin. It was another prophecy na gagawin silang kingdom of priests. Kingdom of priests na ba sila ngayon? Hindi pa. No? Hindi pa. Mangyayari doon yan sa millennial reign of Jesus Christ. So, yung prophecy program, programa ng Panginoon upang bawiin ang control ng earth galing kay Satan sa pamamagitan ni Jesus Christ, natatalo sa kanya na babasagin ang kanyang head, ang kanyang intellect, no? Then mababawi ni Jesus Christ yung control sa earth. Yan yung prophetic program. Kaya, tingnan mo, yung prophetic program nito, gagamitin ng Panginoon yung lahi ni Abraham, lahi ni Isaac, lahi ni Jacob. Yan yung ginawang nation Israel. Kaya, lahat ng libro sa Biblia, from Genesis 12, no? Chapter 12, hanggang sa Acts chapter 7, it's all about Israel. Yan lahat mababasa mo kung basahin mo yung mga libro na yan. Ang Diyos gumagawa, nagfulfill ng kanyang prophetic program through Israel. That is why mababasa mo from Genesis chapter 12 up to Acts chapter 7, it's all about
Israel being the chosen people of God, and God was fulfilling His promises, His covenants that was given to Abraham, that was given to Isaac, sa kanyang covenant na binigay kay Jacob, kay Moses at kay David. And it was by prophecy. Ano naman yung prophecy na binigay niya kay David? Sabi niya kay David naman, tingnan mo sa First Chronicles chapter 17. Okay? Ito yung ang prophecy naman niya kay David. Sabi niya, "But I will settle him in mine house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever." First Chronicle chapter 17 verse 14. "But I will settle him in mine house," referring to Jesus Christ, "and in my kingdom forever, and his throne shall be established forevermore." Sinong kingdom ba walang katapusan? The kingdom of Jesus Christ. Verse 15. "According to all these works and according to all this vision, so did Nathan speak unto David." So, anong kingdom yun? Yung prophecy kay King David na isa sa kanyang mga magiging lahi, no? Isa sa kanyang magiging lahi ay ang uupo sa trono ni David, at yung trono na yan magiging forever, and no other than Jesus Christ. Bakit? Yung 12 sons ni Jacob, kilala niyo ba yon? Si Judah, si Benjamin, si Joseph, si Aser, si Sibulon, si Naphtali, sino pa yung iba? Yung sa 12 na yon, doon dadaan, isa sa kanila kung saan dadaan si Jesus Christ. At it was already pinpoint nung pagsabi kay David na sa kanyang galing lahi ang seed na yon. Kaya tingnan mo, saan ba galing si Jesus Christ? Yung family tree ni Jesus Christ. Galing siya sa tribe of Judah. Galing kay David. Makita mo yan sa genealogy na binanggit doon sa Matthew. Babalik siya kay David. Galing siya sa loin ni David. The tribe of Judah. So, habang ginagawa yon ng Panginoon, yung prophetic program, para sa Israel, para bawiin yung control ng earth para kay Satan, galing kay Satan, pinoprotektahan niya ang Israel, binigyan niya ng mga covenants and promises. Yung covenant na yan, na kung susunod ang Israel sa kanyang mga commandments, they will be blessed, they will be prospered. Kung hindi naman, they will be cursed. At ano mangyayari sa kanila? Yung parusa ng Panginoon kadalasan sa kanila, mapunta sila sa captivity. Makonquer sila ng ibang Gentile nation. Kaya for so many times, until dumating si Jesus Christ, ang Israel been in captivity for so many times. Sa panahon ng mga judges, ilang beses sila napunta, natalo sa laban, na-captive sila, then i-deliver naman sila ng Panginoon kung mag-pray sila, kung magpakumbaba sila sa Panginoon. Because that was always the promise of God, the covenant unto them, that kung mag-humble lamang sila, at mag-pray, at humingi ng mag-repent, ay makinig ang Panginoon at i-restore sila sa kanilang status being the chosen people of God above all nation. Kaya pagdating ni Jesus Christ, para i-fulfill na yung prophecy na magiging great nation na sila,
the Jewish nation during that time was in apostate status. Apostate sila. Okay? Nasa state sila na hindi karapat-dapat tumanggap ng kingdom. Nasa estado sila na hindi sila katanggap-tanggap, hindi sila qualified para ibigay sa kanila ang earthly kingdom ni Christ na 1,000 years na pag-reign ni Jesus Christ, na maging great nation sila as promised to Abraham. Kaya sabi ni John the Baptist, when he was tasked by God to baptize by water of repentance to Israel. Ito, tandaan natin, yung baptism na yun ni John, para lamang sa Israel. Because yung baptism na yun ay magpo-proclaim yun kay Jesus Christ as their King. Alam mo yung reason, at alam mo, yung marami kasi mga denomination, ginagaya nila yung baptism ni John. But yung baptism ni John is not for the Gentiles. Kaya tingnan mo sa baptism ni John. Meron bang Gentiles na baptize si John doon sa Jordan River? Wala. Puro mga Jews yun, puro mga Hudiyo yun. Walang Gentile. Nagtataka ako kasi dahil sa hindi pagkaintindi yun ng mga nagtuturo ngayon, ng mga denomination ngayon, no? Magbabanggit pa ba tayo ng pangalan? No. Almost all denomination na nag-water baptize, hindi nakakaintindi yung reason kung bakit si John the Baptist ay nagbaptize. Sabi ni John the Baptist sa John chapter 1. John chapter 1. Sabi niya, yung reason bakit siya nagbabaptize, sabi niya, this is he whom I said, after me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. Verse 31. And I knew him not. Si John the Baptist ay magbabaptize siya sa somebody na hindi niya kilala. But that he should be made manifest to Israel. So the reason bakit siya magbabaptize is para ma-manifest yung ibabaptize niya sa Israel. Therefore, I am come baptizing with water. So the very reason of John the Baptist, why he was sent by God to baptize with water, so that Jesus Christ will be manifest to Israel. Anong ibig sabihin yung manifest? Makilala sa Israel, ma-proclaim sa Israel na andyan na ang inyong hari. Dumating na yung inyong hari. Dumating na yung king na magro-roll over sa inyo for 1,000 years, na magiging great kingdom kayo as promised to Abraham. Okay? So, verse 32, and John bare record, saying, I saw a spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water. Sino nag-send sa kanya to baptize with water? God the Father. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. So, nung mag-baptize na siya kay Jesus Christ, nakita niya yung Holy Spirit descending from heaven in the form of a dove, then descending unto Jesus Christ and abode in Jesus Christ. Remain in Jesus Christ. That was the very sign that John the Baptist was waiting for him to declare, to manifest the Son of God. That is why sabi niya, this is indeed the Son of God. Yan yung dahilan kung bakit nagbabaptize. So, today, we have no reason to baptize anybody with water. Bakit? May minamanifest ba tayo? Ano yung minamanifest natin?
meron ba tayong king na minamanifest through baptism? Wala. Di ba? Wala tayong mga Gentiles. Hindi tayo kasali sa pagbaptize ni John ng water. Lahat yung Diyos. So that, pagdating na ni Kristo sa Kanya, na pagbaptize niya, lalabas yung sign, bababa yung Holy Spirit in a form of a dove, at magre-remain kay Jesus Christ, at yun yung sign na i-declare na siya ni John the Baptist, Israel, this is now your king. This is indeed the Son of God, your king. Bakit? Kasi the kingdom na promise ng Diyos kay Abraham, the seed na promise ng God na tatalo kay Satan sa Genesis chapter 15 through His prophetic program to Israel is now in their midst. Nasa gitna na ng Israel. Okay? So, muntik na. Kung tinanggap lang nila si Kristo as a nation, bilang nasyon hindi bilang individual, as a nation, through their Jewish council, no? Sana nabigay na sa kanilang kingdom. Sana namatay na sa Jesus Christ sa cross, binayaran na sana ang kasalanan ng Israel as a nation, at ibibigay na sa kanilang 1,000 years kingdom. At sila binaptismuhan yung mga tao para magiging priest sila sa kingdom, dahil yung priest, bago mag-perform ng kanilang duty, ay kailangan muna mag-cleanse ng kanilang lawas by water. Kaya yun yung reason bakit yung mga tao naman binabaptismuhan, dahil maging priest sila doon sa kingdom na 1,000 years, na maging hari si Kristo. Okay? Kaya tingnan mo, after si John the Baptist, after his proclamation, after his manifestation of Jesus Christ to Israel, anong nangyari kay John the Baptist? Patay na. Tapos na kasi yung trabaho niya no? Siya lang yung binigyan ng authority, no? To baptize, then yung authority niya ipinasa sa kanila, sa mga apostoles, no? Para yung mga maliligtas para sa kingdom na 1,000 years ni Jesus Christ ay magiging priest doon sa kingdom through that water baptism. Kaya yung reason ng baptism, sa ngayon wala na. Hindi na tayo dapat mag-baptize ng water. Okay? Okay? Kasi yung ginagawa kasi ngayon, bakit yung iba nagbabaptize ng water? Because of their ignorance of the prophetic program of God to Israel. Hindi nila alam kung ano ba talaga itong prophetic program na ito, itong mga prophecy na ito. Nung pagdating na ni Jesus Christ, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God from heaven that will be given to Israel, that they will become a great nation, headed by a king, by the eternal King, Jesus Christ. The eternal King that was promised to them, that will rule over them, and that nation, Israel, will become the greatest nation of the earth, and through them, being the kingdom of priests, all Gentiles nation will be blessed. Pero hindi nangyari yun. Bakit? Yung king na dumating sa kanila, hindi nila tinanggap. That is why, hindi mabigay sa kanila yung kingdom. Hindi na ibigay yung kingdom. Meron na bang 1,000 years kingdom ngayon? Wala. Hindi na ibigay. So, anong nangyari doon? They crucified Jesus Christ as prophesied. They crucified Jesus Christ, killed Him, buried Him, but Jesus Christ rose again on the third day. Bumangon si Jesus Christ, na-resurrect si Jesus Christ, then, anong ginawa? Umakyat si Jesus Christ doon sa langit. He was glorified
by God in heaven, and ano sabi diyan? Ha? Nabigay na ba yung kingdom sa Israel? Yung earthly kingdom na promise sa kanila, wala pa rin. Hindi pa rin. So binigyan sila ng 1 year. Since si Jesus Christ umakyat sa langit, binigyan sila ng 1 year na grace period upang tanggapin ang kanilang King Messiah na si Jesus Christ. And that was the Acts of the Apostles from Acts chapter 3, Acts chapter 2, after the Pentecost, no? Peter and his group boldly preached Jesus Christ. He preached Jesus Christ to the Jewish people. Alam nyo, ito yung nangyari. Sa Day of Pentecost, yung audience ni Peter, walang Gentiles, Jews and proselytes na galing kung saan-saang parte ng mundo upang mag-attend ng Feast of Pentecost. Kasi lahat ng Jewish people, including proselyte, Jews, kung saan man sila nakatira sa buong mundo, kailangan nilang bumalik sa 3 feast ng Israel. Yan yung Feast of Pentecost, Feast of Sukkot, no? At yung una-unang feast nila, Feast of yung celebrate sa during crucifixion. Yung 3 feast na yan, uuwi. Leavened bread, 3 feast. Uuwi yung mga Jewish people. Kaya nung Pentecost, ando doon lahat sila, ang daming tao. Puro Jewish yon. Walang Gentile nakasali doon nung nag-preach si Peter sa Acts chapter 2. Okay? Kaya yung naniwala doon, na inad doon sa church, ay lahat yun mga Jewish. At yung existing na church noon, ay yung na church na tinatawag na Little Flock, na in-establish ni Kristo sa Matthew chapter 16. Hindi yun ang BOC. Wala pa yung mystery. Wala pa yung body of Christ during the time. So, yan yung prophetic program. Ano sabi diyan sa prophetic program? Yan yung Acts chapter 3 verse 21. Acts chapter 3 verse 21. It is all about God's doing something, fulfilling something that was prophesied sa Genesis chapter 3 about the seed that will defeat Satan and will take back control over the earth, the kingdom na ginawa ng Panginoon na earth sa Genesis chapter 1 verse 1. Kasi yung ginawa niya na kingdom na earth ay naka-take over si Satan ng control. Naagaw niya yung control galing kay Adam. Ito yung purpose kung bakit may prophetic program. Yung prophetic program is all about the seed that was mentioned doon sa Genesis chapter 3. Natatalo kay Satan. At tinalo niya si Satan nung siya ay namatay doon sa cross. Bakit? Dahil bumangon siya galing sa kamatayan, dahil galing sa libingan upang doon natalo si Satan. Kinunker niya ang kamatayan, doon natalo si Satan, at alam na ni Satan ngayon na yung earth na ito na kanyang naagaw galing kay Adam ay makukuha ulit ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na tumalo sa kanya. Kailan mangyayari yon? Sa millennial kingdom ni Jesus Christ. Pagbalik ni Jesus Christ galing sa langit sa kanyang second coming, yan na yung time na establish niya ang kanyang kingdom for 1,000 years.
At yung lahat ng na-save sa Old Testament na mga Jews, mga Gentiles na na-save sa prophetic program na nag-bless sa Israel ay kasamang titira dito sa kingdom ni Jesus Christ na earthly kingdom. Na siya yung King of Kings, siya yung Lord of Lords. Siya yung High Priest of that kingdom. Yan yung prophetic program. It's all about the earth. It is God's program for the earth to take back control over the earth. Yan yung prophetic program. So, habang ginagawa ng Panginoon yung prophetic program, which is for Israel, kasi lahi nga ni Abraham, lahi ni Jacob, yung pinangakuan nun, hindi kasali ang Gentile doon na pinangakuan. Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 11. Nire-remind tayo ni Paul ng mga Gentiles. Sabi ni Paul, wherefore remember that ye being in time past. Yung time past na yon from Genesis up to Acts chapter 7, yan yung nire-refer na time past ni Paul. Sabi niya dito, that ye being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision. Tinawag tayo na uncircumcision. By that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Verse 12, tingnan mo. That at the time, galing sa Genesis, nung tinawag sa Abraham, galing doon, actually doon sa first prophecy verse, Genesis chapter 3, yung na-fall ang man, ang humankind. Sabi doon, that at the time, ye were without Christ. Wala tayong Kristo. Sa time past na yun. Kaya, tingnan mo, yung mga denomination ngayon, kuha ng teaching sa Matthew, sa Genesis, sa Matthew, sa lahat ng books sa Old Testament, yung mga promises sa Israel, ina-apply ng mga churches, ng mga nagtuturo sa kanilang mga members. Bakit natin i-apply yun? Sabi dito ng verse na to, that at the time, ye were without Christ, being aliens. Ano ang ibig sabihin ng aliens? Strangers. Aliens from the commonwealth of Israel. We are aliens. We are not people of Israel. We are not citizens of Israel. That is why ang lahat ng pangako sa Israel, wala tayo, hindi tayo kasali kasi hindi tayo citizen ng Israel. Maging kasali lamang tayo sa pangako ng Diyos sa Israel kung mag-proselyte sila dati sa Israel. Ibig sabihin, maging Israeli citizen sila, yung mga Gentile noon. Then, they will have the right for God's promises for Israel. Bakit? Naging citizen sila ng Israel. But tayong mga hindi naging citizen ng Israel, yung Gentile noon, sabi, hanggang ngayon, sabi doon, you are without Christ. Strangers from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants. Wala tayong pakialam. Hindi tayo kasali doon sa mga covenants ng Panginoon na binigay sa Israel. Kaya ganito yon. Yung tithing, it was a command by God to Israel. That was taxation so that they can run their country. They can run their religious operation during the time. Yan yung purpose ng tithe. Kaya tayong mga alam nyo, ito tanong ko sa inyo. Meron ka bang nababasang Gentile noon sa Old Testament na nagtatithe? Meron bang nagtatithe na Gentile noon? Meron ka bang nabasa? Meron bang Gentile noon na nagdadala ng kanyang produce
ng kanyang mga tanim na produkto, ng kanyang mga hayop, kasi yung tithe is all about the produce of the land of Israel. Yung produce doon sa Egypt, yung produce doon sa Syria, yung produce ng mga tanim galing sa ibang nation, hindi pwedeng dalhin doon sa Israel. Kasi yung tithe na yon dapat manggagaling sa land of Israel, produce ng mga Hudiyo galing sa land of Israel. Yun yung tithing. Kaya walang Gentile na nag-tithe noon kasi wala namang command ang Panginoon sa Gentiles. Yung nga pinagtataka ko ngayon, kung bakit yan, pinapractice ng mga Pilipino, ng mga Baptist, ng mga other denomination, halos lahat ng denomination, nakisali na nga rin ang mga Katoliko. Ha? At hindi dapat pera yun, dapat mga tanim. Maybe basahin nyo nga sa Leviticus. Kaso nga, minsan, kayong mga nagtatithe, ito yung challenge ko sa inyo. Pag-aralan nyo about tithing. Huwag kayong maniwala sa pastors nyo lang. Sabihin ko sa inyo, yung pastors nyo hindi nagsasabi sa inyo ng totoo. Karamihan, mali. Bakit? Hindi sila nagra-rightly divide ng salita ng Panginoon. Most of their teaching to you that you swallowed, na nilulunok nyo na lang, karamihan mali. Tithing, water baptism, mission offering. Saan meron ba mission offering sa Biblia? Love offering. Meron ba dyan para sa mga Gentiles? First fruit. Lahat yun, walang Gentile na gumagawa yon, kasi yung mga commandments na yan was given only by God to His covenanted people, the people of Israel, the sons of Jacob, the 12 tribes of Israel. Are you part of Israel? Which tribe do you belong? Kaya pag hiningan kayo ng tithe, sabihin nyo, hindi ako Israel. At bakit? Levite ka ba, pastor? Pastor, Levite ka ba? May karapatan ka bang tumanggap ng tithe? Kasi sa Biblia, yung Levite lamang yung may karapatang tumanggap ng tithe. Alam nyo ba kahit si Jesus Christ hindi tumanggap ng tithe? Bakit? Because kung gagawin ni Jesus yon, it was a violation to the commandments of God that only the Levite is authorized to receive the 10% or the tithe, the tenth of their produce. Even the tribe of Judah, the tribe of Joseph, if you are not a Levite, you are not allowed to receive the tithe. But these pastors of today, the modern collectors of tax, because tithe was a taxation to Israel. Anong ginagawa nila? They are receiving tithes na hindi naman sila Levite. Ha? Bakit nagagawa ng mga pastor nyo yun sa inyo? Because wag sumama yung loob nyo, because of your ignorance of the word of God. I was 30 years Baptist. I was also deceived for so long. Kaya sabihin ko siya, dami ko talagang nabigay. Ha? Kaya nung matuto na ako ng rightly dividing the word of God, mag-rightly divide, sabi ko sana kung isuli talagang tatanggapin ko. Kasi mali pala yun. Hindi pala dapat. Ikaso hindi na isinuli, ibinang ko na. Ha? Kaya nung dumating si Jesus Christ, He was about to fulfill, to confirm the promises that was given by God to Abraham, to the Jewish people, the covenanted people of God, in His prophetic program. So anong nangyari? Kailan ba matapos ito? Na-postpone yung prophetic program dito sa Acts chapter 7 nung inoffer ulit finally ng Panginoon ang kingdom through Stephen. Anong ginawa nila kay Stephen? Binato nila si Stephen, pinatay nila si Stephen. So,
At the time, sabi ni Paul, na fell ang Israel, nahulog ang Israel, being the chosen people of God. Nahulog sila sa level ng mga Gentiles. Kaya ngayon, wala ng Israel of God. Wala ngayong chosen people of God. The Jewish people sa ngayon ay nasa level ng mga Gentiles, sinner. Hindi na sila special sa mata ng tao sa ganitong dispensation of the grace of God. So, kailan mababalik yung prophetic program? Nung ma-fill ang Israel, nung mahulog ang Israel, hindi nila tinanggap ang kanilang king, Messiah king. Doon sa Acts chapter 7, temporarily, the prophetic program for Israel was postponed. From Genesis, ang Israel ay nasa itaas, ang Gentiles nasa ilalim, being the chosen people of God. Natapos yung prophetic program na postpone, temporary hold yung prophetic program nung ang Israel hindi nasa itaas, nung Israel bumagsak sa level ng mga Gentiles. Ang nangyari yon sa Acts chapter 7 nung binato nila si Stephen. Anong nangyari? Bumaba si Jesus Christ sa Acts chapter 9 at anong nangyari? Sinave niya si Paul, si Saul, at may bago siyang programa na ibinigay kay Saul. Itong programa na ito yung tinatawag na mystery program. This program been kept by God since the world began. Tinago lamang ng Panginoon sa Kanya since the world began. But the prophetic program, yung kaibahan nila sa prophetic program, ang prophetic program was spoken by God, was spoken by the prophets since the world began. That is the number one difference ng prophetic program at ng mystery program. Kaya tayo ngayon, turo tayo ng turo sa Matthew, Mark, Luke, ang ibang mga dispensation, mga denomination, na yung program na yan is not working today. Not working today. Whatever had said, ano man yung nasabi doon sa Matthew, Mark, Luke, andyan, hindi yan nangyayari ngayong dispensation of the grace of God. Bakit? Mayroong instruction na ibinigay kay Paul para sa dispensation of the grace of God. At yan yung isinulat ni Paul, Romans to Philemon. Ang nangyayari ngayon sa mundo ay yung Romans to Philemon. The book of Acts is a transitional book. Walang doctrine, walang aral na dapat i-apply natin sa ngayon na dyan sa book of Acts, but yung ating susundin, i-apply natin sa ating pamumuhay ngayon ay yung salita galing sa Romans to Philemon. Yan yung doctrinal instructions na dapat natin i-obey sa panahon ngayong dispensation of the grace of God. Kaya tingnan mo dyan, ibang-iba sa mga sinasabi galing sa Genesis hanggang Acts 7. Kasi yon ay para sa Israel. Programa ng Diyos para sa Israel sa kanyang prophetic program na tungkol kay Kristo sa seed na ipangako na i-prophesy doon sa Genesis chapter 3. Yan yung lahat-lahat na ginagawa ng Panginoon sa prophetic program, and that was for Israel. Hindi para sa atin yun na mga Gentiles. Sa ngayon, nung bumaba si Kristo, nung niligtas niya si Apostle Paul, formerly Saul, on his way to Damascus to persecute the group of Peter, the kingdom saints that will inherit Christ's earthly kingdom. Ano nangyari doon? Niligtas niya si Paul at meron siyang nireveal kay Paul. Ano yung nireveal niya kay Paul?
ang mystery program that was kept secret since the world began. Ibig sabihin, yung program na yan, hindi na ipaalam kanino mang tao mula sa Genesis hanggang Acts chapter 7. Na i-reveal lamang yon kay Paul. Kaya, nagtataka yung mga tao, bakit si Paul, nagko-contradict yung mga sinasabi niya sa mga sinasabi ni Jesus Christ? Bakit nagko-contradict yung sinasabi ni Paul sa sinasabi ni Peter? Because they are ministering separate group of people and delivering separate program. The prophetic program for Israel, and Paul was ministering different group of people, all races sa mundo, without neither Jews, neither Gentile, but the new creature. Yan yung ginagawa ngayon ni Paul. Yan yung ginagawa ngayon ng Panginoon sa time ng dispensation of grace. Sa prophetic program, God was dispensing law to Israel, not to the Jewish Gentile. Alam niyo yung law na pinapractice ng Israel noon, never na pinapractice ng mga Gentile. Sinusunod ba nila yon? Di sinusunod ba yun ng Egypt? Sinusunod ba yun ng Syria? Sinusunod ba yun ng Mesopotamia? Ng Iraq? Sinusunod ba yun ng mga ibang Gentile nation? Hindi. The law that God gave to Moses, it was only intended for the Jewish people. Oh, di ba? Sila lang sumusunod nun. Even the religious laws, religious practices, walang sumusunod nun. Kaya sabi nga minsan ni Agrippa, sabi niya nung doon si Paul sa Antioch, nung pumunta sila sa synagogue at mirong gulo doon at pumunta sila sa Roman court. Ano sabi niya? Kung tungkol sa religion nyo, wala akong pakialam doon. Ayusin niya yan. Hindi pwede makialam yung ibang nation because that was Jewish practices. Isa ngayon, ang mga tao ngayon, kinukuha yung mga law, kinukuha yung mga sinasabi sa Matthew, Mark, Luke, and John, at sa Old Testament. When in fact, that was only for the Jewish people. That is why, tingnan mo kung alisin mo yung Romans to Philemon, the whole Bible is a Jewish book. Walang kasali yung Gentiles. Kailan tayo nagiging kasalinan? Nung niligtas si Paul at nireveal kay Paul yung dispensation of the grace of God, the mystery program, doon pa lang tayo kasali na mga Gentiles. Okay? Yun yung next natin na Bible study, pag-aralan naman natin yung mystery program. Mystery program, kailan na umpisa, kailan na natatapos. So, actually, yung prophetic program, hindi pa natatapos ngayon. It was only postponed. So, habang ang dispensation of the grace of God, ang body ni Christ, andito pa, hindi maka-resume ang prophetic program for Israel. Hindi pwede. Hindi kasi pwede na dalawang program yung gagawin ng Panginoon at a time. Hindi pwede. Kaya nung ma-postpone yung prophetic program sa Acts chapter 7, na yung Israel ay bumagsak na sa level ng mga Gentile, hindi na sila above all nations, doon naman prinisitar ng Panginoon yung dispensation program, yung mystery program, the dispensation of the grace of God. Ano yun? During sa prophetic program, God was dispensing law to Israel, but in this dispensation of the grace of God, God is only administering, dispensing grace. Grace.
Tingnan mo. Dati, yung mga tao, pagka gumawa ng kasalanan sa Jew, sa law of God, ang Jew, babatuhin. Eh ngayon, meron bang practice ngayon sa Israel? Eh masyadong bastos yung mga Jewy, yung mga juvenile ngayon, yung mga kabataan, pero meron bang binabato sa Israel? Wala, dahil hindi nga under sa law ngayon. Under grace. Even Israel today is under grace. Because grace is for all people, neither Jew, neither Gentile. So, ang maganda dito sa grace, tayong mga Gentile, na maligtas lamang sa prophetic program, maligtas lamang tayo kung magiging citizen tayo ng Israel, magkaroon tayo ng opportunity to be saved, dahil gagawa tayo ng pinapagawa sa Israel, ay ngayon hindi na. Just believe the gospel of the grace of God. Maliligtas ka na kung saan ka man. So, meaning, bakit natin nililinaw yan? Kasi, failure to recognize or to understand what is prophetic program of God to Israel. What is He doing? What was He doing in His prophetic program? Maglilid sa atin sa maling doktrina, sa maling pananampalataya. Okay? Maling mga practices. Kagaya ng sinasabi ng Great Commission. Tayo gumagawa nun. Hindi naman tayo dapat gumawa nun. Bakit meron bang silang, bakit ba inutusan silang pumunta sa mga nation noon? Kasi, during the time, yung canon, hindi pa natapos. Yung Bible. So, kailangan magpadala ni Kristo ng mga representative, yung 12 apostles, para mag-ikot sa buong mundo at pupuntahan yung mga Diyos, lahat ng Diyos na nag-scatter sa buong mundo, para i-preach yung gospel of the kingdom. So ngayon, tinuturo pa rin yun dahil hindi nila naintindihan what is prophetic program. Sa ngayon, hindi ka na kailangan magpadala pa ng mga misyonary kung saan. Bakit? Makabasa na yung tao ng Bible at mabasa na yung gospel of the grace of God. Hindi na kailangan magpunta sa Israel para maligtas. You can read the Bible. You can read the Bible and go to 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 at maniwala, manampalataya sa gospel of the grace of God. Alam nyo, ang daming, kasi pag sending missionary, ang laking pera involved. Kaya tuwang-tuwa sila sa mission na yan. Hindi na, kailangan yun. Everywhere, kung saan ka man ngayon, you can make all men see the mystery of God. Makita mo na, meron na tayong Bible kahit saan. Kaso lang, dahil sa hindi pagkakaunawa ng prophetic program at ng mystery program ng Panginoon, padala ng missionary, pahingi ng tithe, pahingi ng first fruit, hingi ng kung ano-ano. Ano ang gawa noon? Pinipirahan lang yung tao. Dahil sa ignorance din ng mga members. Kaya nga, yan ang sabi. Dahil sa ignorance natin, paying tithes, no, is the price of our ignorance of the Bible. Yan yung isa. Dahil sa ignorance natin. Kaya ako, 30 years, na-baptist. Nako, talaga. Yan yung pala yung pinaka-time na naluko ako when I was a Baptist. Okay? So, hope na naintindihan natin bakit ginawa yung prophetic program ng Panginoon. Dahil nga yung control sa earth was taken by Satan galing kay Adam. At hindi naman gusto ng Panginoon na ipagpaubaya na lamang kay Satan yung control sa earth. Kaya yan, gumawa siya ng prophetic program,
na-prophesy niya sa Genesis chapter 3 na darating yung seed na tatalo kay Satan. At yan yung ginagawa niya sa buong prophetic program hanggang ma-deliver yung kingdom kay Jesus Christ. Mabawi ng Jesus Christ sa millennial reign at yung prophetic program na yan matatapos sa 1,000 years na reign ni Jesus Christ on this earth. Then, after that, yan na yung fullness of time, the dispensation of the fullness of time. Okay? So, hope, kung meron kayong mga tanong, pwede nyo naman i-write dyan sa comment section at sisikapin nating sagutin kung merong mga katanungan. Thank you so much at tingnan natin kung sino may mga tanong ba dito. Meron ba mga tanong? Wala naman. So, patuloy pa tayo. Next natin na study, patuloy natin tong difference ng mystery at prophecy program. Pagpatuloy natin, medyo mahaba-haba ito upang talagang maliwanag sa atin ito at magiging profitable sa bawat isa, lalo na doon sa mga hindi pa masyado nakaintindi bakit mayroong prophetic program at bakit mayroong mystery program ang Panginoon. Kasi pag hindi natin yan maintindihan, ang mangyayari, i-mix natin yung instructions ng Panginoon for Israel, for His prophetic program, at i-mix natin yung instruction para naman sa atin, sa body ni Christ. Diyan ang gulo na nangyayari. Diyan ang ang gulo na mga nangyayari sa Christendom sa ngayong panahon na to. So, let us pray as we close. Let us pray. Amay nga balaan, salamat sa time na ibinigay mo sa amin na we can study your Bible. Thank you so much for those who are online joining this Bible study. Nagpapasalamat din kami kahit sa mga friends namin na nakisali din at prayer namin na sana ay maintindihan ng bawat isa yung katotohanan sa iyong mga salita. For so many years, na-lead kami sa maling paniniwala na yung programa mo ay iisa lamang. Minimix namin yung prophecy sa mystery. Kaya sa aming mag-aaral noon, maraming mga confusion na hindi ma-address. It seems na yung Biblia ay maraming contradiction. Kaya salamat na natuto kami mag-rightly divide at sa pamamaraan na tinuro mo sa amin. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, naging miliwanag sa amin yung salita, ang yung Biblia, yung instruction mo para sa Israel nung time past at yung instruction mo sa kanila in the future. At yung instruction mo naman sa amin in this dispensation of the grace of God. Naging maliwanag na hindi kami ma-confuse. And we are praying sa mga denomination na Lord, kung naging maliwanag sa kanila na matuto sila mag-unlearn ng mga natutunan nila sa Bible School. Dahil alam namin na iba yung natuturo sa Bible School at iba din ang natuturo ng iyong Biblia if we study your book rightly divided. That is our prayer. Yung study na ito hindi para masakitan yung damdamin ng iba, kundi na mamulat kami sa katotohanan na sa mahabang panahon nagtuturo at marami kami natuturuan ng hindi tama dahil hindi kami nagra-rightly divide. Alisin namin yung pride sa aming mga sarili at magsubmitar kami sa iyong mga salita. Hindi ang aming mga assumption, hindi aming mga natutunan sa Bible School ang may final authority,
kundi yung iyong salita, ang iyong Bible, King James Bible. Yan yung may final authority sa aming mga doctrines, at hindi yung mga isip at mga thinking ng mga tao na nagsimula ng mga Bible schools. We pray at we nagpaubaya namin sa iyo ang masunod pa namin mga pag-study, rightly divided. In Jesus' name, Amen.